Yan, good morning once again mga kapatid. At tayo ay magpapatuloy sa ating serye, sa ating Sunday School. Tayo ay nasa 1689 Baptist Confession of Faith, and we are having our second or part 2 ng ating lecture tungkol po sa Kabanata 18, at ito ay tungkol sa kasiguruhan ng kaligtasan. So kung inyong matatandaan, last week tinalakay na natin yung dalawang paragraph 1 and paragraph 2. Sa una ay tinalakay natin ang kasiguruhan ng kaligtasan ay maaaring malaman. Ito yung pinaliwanag natin sa paragraph 1 at nagbigay tayo ng mga biblical na basihan para ating malaman na talagang meron pong kasiguruhan ng kaligtasan and we can know it. Yung pangalawa, ang katiyakan. Yung katiyakan ng kasiguruhan ng kaligtasan, pinag-aralan natin na pwede nating matiyak na tayo ay mayroong kasiguruhan ng kaligtasan. Ngayon po, we will discuss yung paragraph 3 and paragraph 4. So ngayon po, simulan natin ang kahalagahan at tungkulin ng pagkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Basahin po natin sabay-sabay ang paragraph 3 ng chapter 18. Ready? Read. 1689, Baptist Confession of Faith, chapter 18, paragraph 3. Ang di nagkakamaling katiyakang ito ay hindi kabilang sa esensya ng pananampalataya, bagkus ang isang tunay na mananampalataya ay maaring maghintay ng matagal at makipagpunyagi sa maraming mga hirap bago niya matamo ito. Ngunit dahil binigyang kakayanan ng Espiritu na malaman ang mga bagay na malayang ibinigay sa kanya ng Diyos, siya nang walang pambihirang kapahayagan sa magitan ng tamang paggamit ng mga kaparaanan ay maaaring makaabot dito. Kung kaya tungkulin ng bawat isa na maging masipag na tiyakin ang kanyang pagkatawag at pagkahirang, na sa magitan noon ng kanyang puso ay lumalago sa kapayapaan at kagalakan sa banal na Espiritu, sa pag-ibig at sa pagiging mapagpasalamat sa Diyos, at sa kalakasan at kaligayahan ng mga tungkulin ng pagsunod, na siyang angkop ng mga bunga ng katiyakang ito, malayo itong magkiling sa mga tao sa pagiging pakawala. So dito makikita natin ang ilang bagay. Una po, take note yung number 1 natin. Nagsimula ang talatang ito sa isang napakahalagang pahayag, subalit medyo may pagka-controversial. Sa mga framers natin at maging sa ating panahon ngayon, ito ay medyo controversial kasi may mga tao na hindi pinaniniwalaan ito. At ano yun? Ang di nagkakamaling katiyakang ito ay hindi kabilang sa esensya ng pananampalataya. Ang ibig sabihin, ang katiyakan ng kaligtasan ay hindi kasama ng kaligtasan. Ang ibig sabihin nito, maaari na ang isang tao ay tunay ng ligtas, may tunay ng pananampalataya, pero may kakulangan pa siya, hindi pa siya tiyak o hindi pa siya ganong kasigurado sa kanyang kaligtasan. At mamaya makikita natin yung iba't ibang dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganito. Pero gusto nating liwanagin na ito'y taliwas doon sa mga nagtuturo. I used to believe this, I used to hear this mga paliwanag na ang katiyakan ng kaligtasan ay kabilang sa mismong esensya ng pananampalataya. Nang ibig sabihin, ang katiyakan ng kaligtasan ay bahagi ng kaligtasan. Na kapag ang isang tao ay nagdududa sa kanyang kaligtasan, ay sinasabing, therefore, wala pa siyang talagang tunay na kaligtasan. So, ini-equivalent nila na kapag dumating ka sa point na nagduda ka, ang ibig sabihin niyan, wala kang tunay na kaligtasan. Now, yan po ay pinapasubalian. Hindi po yan sinasang-ayunan ng ating confession. Bagkus ang sinasabi ng confession, yung katiyakan ng kaligtasan ay hindi kasama sa esensya ng pananampalataya. Hindi siya kabilang or hindi siya part of our salvation. At ano yung biblical na basihan natin na nagsasabing ang katiyakan ng kaligtasan ay pwede nating malaman at kailangan nating malaman. Ito po yung 1 John chapter 5 verse 13. Ang sabi ng 1 John chapter 5 verse 13, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman
na kayo ay merong buhay na walang hanggan. So ang pansinin natin dito, sumulat dito si Juan sa mga sumasampalataya o sa mga mananampalataya upang kanilang malaman, magkaroon sila ng katiyakan ng kaligtasan na sila ay merong buhay na walang hanggan. Ipinapahiwatig dito ni Juan na maaari ang isang tao ay merong tunay na pananampalataya bagamat maaaring kulang pa ang katiyakan ng kaligtasan. Pwedeng meron na siyang salvation, pero yung assurance ay hindi pa ganong katibay. So, posible sa isang tao na magkaroon ng tunay na kaligtasan, subalit hindi pa niya lubusang nauunawaan ang katiyakan nito. So, meron ulit tayong pag-iibahin yung kasiguruduhan ng Ebanghelyo at kasiguruduhan ng kaligtasan. Pag sinabi natin kasiguruduhan ng Ebanghelyo, ito ay objektibo or objective, batay sa ginawa ni Kristo at sa pangako ng Diyos sa kanyang salita. Pag sinabi nating assurance of the gospel, tumutukoy ito dun sa tiyak at hindi nagbabagong katotohanan ng Ebanghelyo. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos na ang sino mang sumampalataya sa Kanya o kay Kristo ay mayroong buhay na walang hanggan. Ito ay isang objective truth, isang katotohanan hindi kayang baguhin. At ito ay isang katotohanan hindi nakabatay o nakasalalay sa pakiramdam ng tao o sa kasalukuyan niyang spiritual na kalagayan. Ang ibig sabihin nito, totoo ito kahit paniwalaan o hindi ng tao. Totoo at mananatiling totoo na si Kristo lamang ang tagapagligtas. Pero, meron tayong tinatawag na kasiguruhan ng kaligtasan, which is subjective. Pag sinabi naman natin kasiguruhan ng kaligtasan, batay sa karanasan ng isang individual, sa pananampalataya at sa pagtuon ng banal na espiritu sa kanyang puso. Ang ibig sabihin niyan, tumutukoy ito sa katiyakan ng puso at isipan ng isang individual na siya ay ligtas na o siya ay tunay na Kristiyano. Ito po'y subjective sapagkat ang karanasan na ito ay maaaring lumago, maaaring humina, at minsan pa nga ay nawawala, depende sa antas ng kanyang pananampalataya, pagsunod at kaalaman sa salita ng Diyos. So, ang ibig sabihin po nito mga kapatid, pinag-iiba natin yung isang katotohanan hindi kayang baguhin at isang katotohanan na pwedeng magpabago-bago sa kalagayan ng puso natin. Pwede ang isang tao, meron na siyang tunay na kaligtasan, tunay na siyang tiwala kay Kristo, tunay na siyang sumampalataya kay Kristo, alam niya na siya ay papunta na sa langit, pero kung gaano kasigurado yon, hindi siya masyadong ganong kasigurado. Lalong-lalo na kapag dumating yung iba't ibang panahon o sitwasyon sa kanyang buhay. Mamaya, i-discuss natin yan sa paragraph 4. Pangalawa, ipinapahayag ng kapahiyagan na ang pagkakaroon ng kasiguruhan ng kaligtasan ay isang tungkulin. Now, liliwanagin ko sa inyo, ang pinag-uusapan natin dito ay kasiguruhan ng kaligtasan, hindi kaligtasan. Kasi wala tayong kailangang gawin at wala tayong kailangang panatilihin para manatili ang ating kaligtasan. Hindi ho nagbabago ang antas ng ating kaligtasan. Hindi ho po pwede na tayo ligtas ngayon, mas ligtas tayo sa kabilang linggo, tapos pinakaligtas tayo sa dulo. Walang ganong status ang salvation. Pero, yung kasiguruhan ng kaligtasan, pwede itong magkaroon ng antas. Pwede itong magkaroon ng pagbabago. Kaya, sa ating confession, ang sinabi dito, kailangan daw magkaroon tayo ng pagtitiyak. So, ang ibig sabihin pala, yung assurance of salvation ay hindi isang bagay na automatikong dumarating, kundi isang bagay na dapat nating pinagsisikapang maabot. Yung dumating tayo na tayo ay siguradong sigurado sa ating kaligtasan. Sabi ni Peter, 2 Peter 1:10, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirag sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mga titisod kailanman. So parang sinasabi dito ni Apostol Pedro, kailangan nyong maging sigurado doon sa inyong salvation. Kailangan nyong maging matatag sa paniniwala nyo sa salvation para hindi kayo matisod, hindi kayo manghina, hindi kayo bumagsak.
Yung salita po dito ang pagsikapan galing sa Greek word na spudauso. Nang ibig sabihin niyan ay masigasig at taimtim na pagsisikap. Therefore, ipinapakita ni Pedro ng katiyakan ng kaligtasan ay hindi basta-basta dumarating. Ito ay isang bunga ng aktibong pagsunod sa pananampalataya, paglago sa pananampalataya at pagsunod. Ang ibig sabihin pala, para tumibay ang iyong assurance of salvation, kailangan po ninyong tumatag. Now, anong ibig sabihin? Naalala nyo, last week na pag-usapan natin, may mga tao na ang belief nila, ligtas sila. Pero kapag nawala sila sa pananampalataya, hindi na sila ligtas. Ligtas sila ngayon, pero hindi nila alam kung ligtas pa rin sila sa isang buwan. Alam nila na sumampalataya na sila kay Kristo ngayon, alam nila kung ngayon sila mamatay, sa langit sila pupunta, pero yung next month, baka hindi na sila sigurado. So, pwedeng mangyari yon. May mga taong gano'n ang kanilang paniniwala, ligtas sila, pero yung kung gaano kaligtas, hindi nila masyadong masigurado. Okay? Maaring ngayon, pag tinanong ninyo, saan ka pupunta kapag namatay ka? Sa langit. Pero next year, pag tinanong mo, hindi ko na nga alam ngayon kung saan ako pupunta. Dati alam ko, ngayon hindi ko na alam. So may mga ganyang nangyayari, at yan po ay dahil sa kalagayan ng kanilang paglago. So meron akong ibibigay sa inyo na ilang paraan para makamit natin yung katiyakan ng kaligtasan. Ulitin ko ha, para makamit natin yung katiyakan ng kaligtasan, hindi para makamit ang kaligtasan. Iliwanagin ko, itong mga paraan na ito ay hindi para magkaroon ng kaligtasan. Ito ay para magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Okay? Nililiwanag natin yan. Ano yung mga paraan para makamit mo yung katiyakan? Una, tamang paggamit ng mga kaparaanan ng biyaya o yung mga means of grace. Magpapalago, magpapatibay, magbibigay ito ng katatagan sa iyo kapag ginagamit mo yung mga means of grace. Pagbabasa ng Biblia, maayos na pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, pananalangin, aktibong pakikibahagi sa banal na hapunan, sa bautismo, sa disiplina ng iglesia. So kapag itong mga paraan ng biyaya na ito ay palagi nating ginagamit, pinatitibay nito yung ating kaligtasan. Yung katiyakan ng kaligtasan. So parang ganito ho, parang hindi ko alam kung akma itong ilustrasyon, naisip ko lang ngayon. Halimbawa yung bahay, meron tayong bahay, pero meron tayong mga pamamaraan para yung bahay natin ay mapatibay. Halimbawa po, kung ang bahay ninyo ay hindi masyado, hindi pa naka-plaster, parang hindi pa napapalitadahan, ano lang, parang hollow blocks lang, mas titibay po yung bahay na yon kapag nilagay nyo ng plaster. Diba na ha? Kapag nilagay nyo siya ng semento, pinatibay po ninyo, ibig sabihin, o kaya naman, pag iwang-gewang na yung bahay, lalagyan nyo ng tukod para siya ay tumibay. Hindi kayo gumawa ng bagong bahay. Pinatibay nyo lamang yung bahay. Yung paraan ng mga biyaya ng Diyos ay ginagamit, ito yung mga ordinary means o mga karaniwang paraan para yung ating katiyakan ng kaligtasan ay mas lumago at mas tumibay. Pangalawa, sa pamamagitan ng paghahanap ng mga bunga ng kaligtasan. Gaya na sinabi ng Galatians 5:22-23, kailangan nakikita sa ating buhay ang mga bunga ng Espiritu, yung fruit of the Spirit. So dapat nakikita sa atin yung love, joy, peace, kindness, goodness, long-suffering, patience. So yung mga ganitong pag-uugali dapat nakikita sa atin. Now, kapag nakikita ninyo yung pagbabago sa buhay natin, tumitibay yung ating paniniwala na talagang tayo ligtas na. Diba? Kailan ba tayo nagdududa na hindi tayo ligtas? Kapag wala ka nakikitang bunga. Pero pag may nakikita ka na nagbubunga, nagkakaroon ng pagbabago sa buhay mo, tumutulong yon para magkaroon kayo ng kasiguruhan ng kaligtasan. Yung kapayapaan at kagalakan sa banal na Espiritu, pag-ibig at yung patuloy na pagpapasalamat sa Diyos, yung kalakasan at kasiyahan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung ngayon, nakikita ninyo, yung desire ninyo to follow the will of God. Ngayon, nagsisikap na kayo na sundin yung mga batas ng Diyos. Nagpapatibay yan sa atin para mas maging malusog ang ating paniniwala doon sa kasiguruhan ng kaligtasan. So,
ang katiyakan ng kaligtasan, nagbubunga ng kabanalan at hindi kapabayaan. Di ba? Ito nga po yung sinasabi natin na ah, dali lang po. Naalala nyo last week, pinag-aralan natin na yung Roman Catholic Church, they do not teach na pwede kang magkaroon ng kasiguran ng kaligtasan. Kasi ang sinasabi nila, kapag sigurado ka sa kaligtasan, diretso ka na sa langit, pwede itong magbunga ng bulagsak o pakawalang pamumuhay. Pwede kang mamuhay ng hindi maayos. Now, hindi natin tinatanggap ang ganon na paliwanag kasi ang maliwanag na tinuturo ng Biblia, kapag ang isang tao ay sigurado sa kanyang kaligtasan, mamumuhay yan ng maayos. Mamumuhay yan ng merong kabanalan. Mamumuhay yan ng nakalulugod sa Panginoon. So, hindi magiging kapabayaan ang bunga ng kasiguruhan, kundi lalong kaayusan ng pamumuhay. Kaya nga, di ba, meron tayong disiplina ng iglesia. Kapag ang isang miyembro o isang kapatid ay hindi namumuhay ayon sa kabanalan, dinadala natin sila sa disiplina ng iglesia kasi hindi nararapat sa isang totoong mananampalataya ang nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Kaya sa halip na ito ay nagtutulak sa sa pakawalang pamumuhay, lalo ito nagtutulak na maging masigasig tayo sa buhay na makadiyos. Okay, pangatlo, sa anong paraan mo makakamit ang katiyakan? Gamitin mo yung pagsisiyasat ng iyong sarili. Sabi ni Apostle Paul, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. So, kailangan nyo rin tingnan, ako ba talaga ito toong mananampalataya? Kaya yung soul searching, yung pagsisiyasat ng iyong puso, ng iyong pananampalataya, yan po ay may pakinabang. Yung motibo natin, bakit tayo dumadalo, yung motibo natin, kung bakit tayo naglilingkod, yung motibo natin, bakit tayo nanampalataya, dapat nating maging maliwanag sa atin. Ano ba yung dahilan? Kaya ba ako sumampalataya dahil ako may napapala lamang mga pisikal na pagpapala dito? Kaya lang ba ako sumampalataya dahil sa mga material na bagay na aking tinatanggap? O kaya ka talaga sumampalataya dahil nakita mo yung kalagayan mo sa harapan ng Diyos? So kailangan nyong suriin ng inyong sarili. At kapag nakikita ninyo yan, magsusuri kayo sa inyong sarili, nakapagbibigay ito ng magandang kumpiyansa sa inyong kaligtasan kapag na-realize ninyo, talagang nagtiwala na ako sa Panginoon sa aking kaligtasan. Ano yung kahalagahan ng katiyakan ng kaligtasan? Bakit mahalaga na siguradong sigurado ka sa iyong kaligtasan? Nagbigay uli ako ng 3. Una, nagbibigay ito ng kapayapaan at kagalakan. Romans chapter 5 verse 1, tayo may kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung assurance of salvation, nagdadala ito ng kapayapaan sa buhay at kapayapaan sa kamatayan. Kapag ikaw ay sigurado sa iyong kaligtasan, nagiging payapa ang buhay mo. Mas nagkakaroon ka ng peace of mind. Sabi nga, merong kapayapaan ng iyong isip. Hindi ko sinasabing hindi ka nagkakaroon ng problema, pero nagiging payapa ka sa pagharap sa mga problema. Pangalawa, may kapayapaan maging sa oras ng kamatayan. Kaya ang isang totoong Kristiyano na may totoong pananampalataya, hindi natatakot mamatay. Hindi mo hinahanap ang kamatayan. Pero hindi ka natatakot dumating ang kamatayan. Na parang gaya ng iba na walang pag-asa. At may kapayapaan ka din na pagkatapos ng kamatayan, hindi ka magdurusa. Alam mo na kapag kayo namatay, ikaw ay magiging payapa at kasama ng Panginoon. Ganun po yung nagagawa noong kasiguruhan ng kaligtasan. Payapa ka sa lupa, payapa ka sa kamatayan, at magiging payapa ka sa kabilang buhay. Pangalawa, nagpapalakas ito ng pananampalataya. Sabi ni Pablo, 2 Timothy 1:12, hindi pala ubuso yan. Lubos akong naniniwala, siyang makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yon. Sa gitna ng pagsubok, tumatatag ang loob natin dahil alam mong ikaw ay ligtas sa kamay ng Diyos. Diba? Ano man yung mga sitwasyong pinagdaraanan natin, alam natin hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ligtas tayo sa biyaya ng Panginoon. At yung huli, ito yung maganda, nag-uudyok sa mas masigasig na paglilingkod.
Okay? Sabi ng 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo, ano sabi po? Na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Di ba? Nagiging encouragement to sa atin na nagpapalakas ito ng ating loob na magpatuloy sa paglilingkod kasi alam natin na hindi walang kabuluhan ng ating ginagawa. Tingnan niyo po, bakit ba tayo nagkakaroon ng motibasyon na gawin ng isang bagay? Dahil alam natin ito ay merong pakinabang. Bakit tayo maglilingkod? Bakit kaya? Katulad ng ginagawa natin, nagsasakripisyo ka, na pumunta sa mga fellowship, tumulong sa mga nangangailangan, magbahagi ng gospel. Bakit mo ginagawa ang mga bagay na ito? Bakit mo iniiwan ng gawain sa labas para ikaw ay maglingkod sa Panginoon? The answer is because we believe na ang ating ginagawang paglilingkod ay hindi magiging walang kabuluhan. Kasi may katiyakan ang ating kaligtasan. Hindi mawawala ang iyong gana sa paglilingkod kasi alam mo, hindi walang kabuluhan ang ating ginagawa. So dahil sa katiyakan ng kaligtasan, nalalaman mong hindi walang kabuluhan ang iyong paglilingkod. Okay? Number 2, last last paragraph. Pag-usapan naman natin yung katiyakan ng kaligtasan ay maaring mag-iba-iba. O yung antas ng assurance ng katiyakan ng kaligtasan ay pwedeng mag-iba-iba. Meron pong medyo napakataas, medyong mababa, merong nasa gitna. Okay? Basahin natin muli, sabay-sabay. 1689, ready? Read. 1689, Baptist Confession of Faith, chapter 18, paragraph 4. Ang katiyakan ng kaligtasan ng mga tunay na mananampalataya sa iba't ibang mga paraan ay maaring guluhin, o sa magitan ng pag-urong ng Diyos ng kanyang mukha at sa pagpapahintulot kahit sa mga na lumalakad sa kadiliman at hindi magkaroon ng liwanag. Ngunit sila ay hindi kailanman walang binhi ng Diyos at buhay ng pananampalataya, ng pag-ibig kay Kristo at sa kapatiran, na katapatan ng puso at buti para sa tungkulin, na mula rito sa umagitan ng paggawa ng Espiritu, ang katiyakang ito ay maaaring manumbalik sa tamang panahon. Samantalang sila'y iniingatan mula sa ganap na kawalang pag-asa sa pamamagitan din ng mga iyon. So makikita natin dito ang ilang mga bagay, mga kapatid. Una, maaaring mayanig ang katiyakan ng kaligtasan ng mga mananampalataya. Ibig sabihin po nito, maaari pong magduda maging ang kaligtasan ng mga mananampalataya. Ang katiyakan ng kaligtasan ay maaaring mayanig o manghina sa puso't isipan ng mananampalataya dahil sa ilang mga sumusunod na binanggit ng ating confession. Una, pagpapabaya. Negligence. Ano yung pinabayaan mo? Pinabayaan mo ang mga paraan ng paggamit ng biyaya. Of course, kapag hindi na kayo nagbabasa ng Bible, hindi na kayo nakikinig ng preaching, hindi na kayo nagpipray, hindi na kayo umaattend ng gathering, hindi na kayo nakakita ng baptism, hindi kayo dumadalo sa Lord's Supper, hindi kayo nadidisiplina, ito ay pwedeng magdala sa inyo sa panghihina sa pananampalataya. Pwede rin po na kapag ang isang Kristiyano ay hindi nagsusumikap sa kabanalan, humihina na ang kanyang katiyakan. Pag sinabi natin hindi nagsusumikap sa kabanalan, ikaw ay nahuhulog sa kasalanan. Ito yung ikalawa, kasalanan. Ang patuloy na paggawa ng kasalanan ay nagdadalamhati sa banal na espiritu. So kapag ang isang Kristiyano ay nabubuhay sa kasalanan, humihina ang katiyakan ng kanyang kaligtasan. Ulitin ko lang ang humihina ay ang katiyakan, pero hindi nawawala ang kaligtasan. Ang isang tao sa panahon ng kanyang pagkakasala ay nandoon na humihina ang paniniwala niya sa Diyos. Halimbawa si David.
Ang kasalanan ay nagdulot sa kanya ng pagkawala ng kasayahan sa kaligtasan. Kaya anong panalangin ni David? Restore unto me the joy of my salvation. Hindi niya sinabing restore unto me my salvation, kundi yung joy ng salvation. So ang isang tao, kapag siya'y nagkakasala, nawawala yung kanyang kagalakan sa Panginoon. Kapag isang tao nagkakasala, mapapansin ninyo, malungkutin, pala absent na sa church, nawawala sa ministry, wala silang ginagawang nakalulugod sa Panginoon, at kapag nagpatuloy po ang kasalanan na ito, pwede itong mag-udyok sa kanila para mawala yung assurance of salvation. Pangatlo, sa pamagitan ng ilang biglaan o matinding tukso. Ibig sabihin, pwedeng dumating po yung mga tukso at mga problema sa atin na pwedeng magdala sa atin na humina ang ating pananampalataya at magkulang tayo ng pananampalataya. One of the example, yung mga apostles o yung mga alagad during the time na sila ay nasa bangka. Noong payapa po ang dagat, sila ay masaya. Pero nung dumating po yung bagyo, anong nangyari sa kanila? Natakot, nagkulang sila ng pananampalataya. Anong ginawa nila? Ginising nila ang Panginoong Yesus. At hindi ba parang sinasabi ng mga alagad, hindi ba mahalaga sa iyo na kami ay mapahamak? Diba? Kasama nila ang Panginoon, pero biglang dumating sa kanila ang isang matinding pagsubok o isang matinding tukso na posibleng magpahina ng ating pananampalataya. For example, dumating sa atin ang trahedya na nangyari kay Job. Gaano kaya katibay pa ang iyong pananampalataya? Mamatayan ka ng 10 anak? Sino ba may 10 anak dito? Wala naman. Yung mamatayan ka ng 1 anak ay baka gumuho na ang iyong mundo. Pagkapatay ng anak mo, lahat ng kayamanan mo nawala. Tapos halip na suportahan ka ng asawa mo, inaway ka pa ng asawa mo. Kinutya ka ng mga kaibigan mo. Nagkaroon ka ng sakit, ng sugat, ng bukol mula ulo hanggang paa. Alam niyo, pag naiisip ko yung kay Job, paano kaya matulog ang isang may bukol mula ulo hanggang paa? Gaano kasakit kaya yon? Baka sabihin mo na, Panginoon, patayin mo na ako. Diba? So, may mga pagkakataon na sobrang tindi ng pagsubok, sobrang tindi ng tukso, at pwedeng ito ay maging dahilan para magkulang ka ng tiwala sa Diyos, magkulang ka ng pananampalataya. And we have seen cases na ganyan sa mga church na very faithful, pero yun nga, mayroong mag-asawa na sobrang faithful sa Panginoon, na matagal silang nananalangin, na bigyan ng anak ng Panginoon, binigyan ng anak, tapos biglang namatay yung anak. Ito, hindi ko alam kung kung tunutong mananampalataya sila o hindi. Naalala ninyo yung isang ina na mayroong 2 yatang anak na nagsunog ng sarili. Na ang sabi lang I'm not really sure, pero parang Baptist yata o Christian yata yung Baptist nga, di ba? Nawalan siya ng parang wisyo sa pananampalataya niya. Hindi ko alam kung kasi hindi ko naman nabasa detalye na parang may problema din sa asawa, na pulis yata yung asawa niya. Maraming mga kaso na kahit mananampalataya, pwedeng dumating sa panahon na sila ay biglaang magkaroon ng matinding pagsubok at problema na siyang magdadala sa kanila para manghina sa kanilang pananampalataya. Kaya huwag niyo sasabihin na napakatibay ko na. Dahil baka mamaya subukan ka, mahina ka pala. So ito yung mga posibilidad. At yung ikaapat, pansamantalang pagkakait ng mukha ng Diyos. Nung binabasa ko po ito, ang ibig sabihin pala nito, mga panahon na ang Diyos ay parang nagkukubli ng kanyang presensya bilang bahagi ng kanyang pagtutuwid. Katulad ng naramdaman ni David, di ba? Yung pagtutuwid ng Panginoon sa kanya, mabigat eh. Diba? Naalala ninyo, nung si David nagkasala ng pangangalunya at pagpatay,
'Di ba? Ano yung naging problema, ano naging bunga nito? Yung payapa niyang kaharian nagkaroon ng kaguluhan. At yung dinidesire niya na magkaroon ng templo, hindi ibinigay sa kanya ng Diyos. At nung mga panahon na siya ay ginugulo ng mga bayan na sa palibot niya, nararamdaman ni David yung kalungkutan na para bang hindi na niya nakasama ang Diyos. Kasi nung una, nung hindi pa si David nagkakasala, lahat ng gera, panalo siya. After no ang Diyos, nung siya nagkasala at humiwalay, parang tila humiwalay yung presensya ng Diyos sa kanya, lahat ng laban ni David, natatalo siya. May mga pagkakataon na gano'n, hinahayaan ng Diyos na maranasan natin, na parang nararamdaman natin, na parang malayo ang Diyos sa atin, para lang po ipakita sa atin yung pagtutuwid. At minsan, itong mga panahon na ito ay nagdadala sa atin para tayo magduda kung talagang tayo ay totoong mananampalataya. Bakit, sabihin natin yan, bakit ngayon hindi ko nararamdaman ng gawa ng Diyos? Okay? Ngayon, ito yung mga maaaring yumanig. Pero tatandaan niyo po ito, ngunit hindi mawawala kailanman ang tunay na kaligtasan. Maaring mayanig ang kasiguruhan ng ating kaligtasan dahil sa mga bagay na ito, pero kailanman hindi mawawala ang kaligtasan ng isang taong tunay na sumampalataya kay Kristo. Kahit mayanig ang katiyakan, ang tunay na mananampalataya, kailanman ay hindi nawawala sa pananampalataya. Naalala niyo si Pedro? Si Pedro po, dumating siya sa punto na talagang napakatindi ng sabihin natin nagawa niyang kasalanan. Itinatuan niya ang Panginoon hindi lang ng isa, hindi lang dalawa, 3 beses. Napakabigat nito kung titingnan natin dahil kanyang iniwanan ang ating Panginoon. Pero maganda yung nangyari dito, kahit si Pedro ay nadapa, ipinalangin siya ng Panginoong Kristo upang wag magkulang ang kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, hindi tuluyang nawala ang pananampalataya ni Pedro. At anong katunayan? After ni Pedro magkasala, nagsisi at nakabalik. At ngayon po, pinapag-aralan natin yung Book of Acts. Tingnan nyo yung Pedro pagkatapos na ibalik ng Panginoon. Naging matapang sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kung nung una, bago ang Panginoong Yesus nabuhay mula sa mga patay, natakot siyang sumama sa Panginoon hanggang kamatayan. Bago po dumating yung panghuhuli sa Panginoong Yesus, anong sabi ni Pedro? Para praise, hanggang kamatayan, Panginoon, sasama ako sa iyo. Nung dumating yung oras ng panghuhuli sa Panginoong Yesus, tumakbo, nag-deny. Pero after niyang ma-realize ang lahat ng kanyang pagkakamali, nung makita niyang totoo na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas, anong ginawa ni Pedro? Naging matatag. At ano niyo ba kung anong paraan ng kamatayan ni Pedro? Pagiging martir. Ipinako po siya sa krus ng pabaliktad. Namatay siya nang dahil sa kanyang pananampalataya. So ang ibig sabihin mga kapatid, pwede na dumating na sa panahon na yung kasiguruhan ng ating kaligtasan ay manghina, pero tandaan nyo, kailanman hindi yan mawawala. Sabi ng ating confession, nananatili ang binhi ng Diyos sa kanila. Ang sinamang ipinanganak ng Diyos ay meron ng binhi sa kanilang puso. Ang ibig sabihin, kailanman yung binhi ng salita ng Diyos, hindi na yan mawawala. Bagkus sa tamang panahon, ito ay magbubunga. At nananatili pa rin ang banal na Espiritu. Tandaan natin, ang tanda ng kaligtasan na yung selyo ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, kapag tayo'y tinatakan, hindi na tayo mawawala. Pag-aari na tayo ng Diyos. Kaya kahit sa kahinaan, ang Espiritu ay hindi umaalis sa mga tunay na anak ng Diyos. Ito yung pagkakaiba ng gawa ng banal na Espiritu in the Old Testament at saka New Testament. Sa Old Testament, kapag may mga ginagawa ang bayan ng Israel, yung presensya ng Diyos ay umaalis sa kanila. Diba, naalala po ninyo si Eli? Diba, meron siyang 2 anak. Tapos yung Ark of the Covenant ay nanakaw. Nung mabalitaan ni Eli na namatay ang kanyang 2 anak at nakuha ang Ark of the Covenant, ano nangyari kay Eli? Namatay. Ano ang ipinangalan ng anak ng isa ni Eli, ng isa ng manugang ni Eli sa anak niya?
ikabod. Ang ibig sabihin ng ikabod, the glory has departed. Ang ibig sabihin po nito, yung presensya ng Diyos sa bayan ng Israel ay nawala. Dahil sa kasalanan ng mga anak ni Eli, dahil sa pagkawala ng Ark of the Covenant. So sa panahon ng lumang tipan, kapag ang isang tao o ang bayan ng Israel ay sumusuway sa Diyos, umaalis ang presensya ng Diyos. Iba ho sa bagong tipan. Bakit? Sa bagong tipan, ang banal na spirito ay indwelling sa atin. Hindi ho nawawala ang banal na spirito, kaya hindi na nawawala ang kaligtasan. Pero, pwede po itong mapighati, pwede po itong makwens, mapighati, gribnat, makwens, wag ninyong, anong Tagalog sa kwens? Lumbayin o malumbay ang banal na spirito. Ang ibig sabihin, pwedeng hindi nalulugod ang banal na spirito sa ating mga ginagawa. Pero hindi siya umaalis sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. And letter C, may pansamantalang kalukutan, ngunit hindi ganap na kawalan ng pag-asa. Ang ibig sabihin ng isang tunay na mananampalataya, hindi lubos na mawawala ng pag-asa. Ang kanyang katiyakan ay madalas na muling naibabalik sa tamang panahon sa magitan ng biyaya at tulong ng Diyos. So pag dumating sa iyo yung panahon ng pagdududa sa iyong kaligtasan, bumalik ka lamang sa dapat mong gawin. Magsisi, gamitin ulit ang mga paraan ng biyaya at muling babalik yung kasiguruhan at katiyakan ng ating kaligtasan. So that's all for our lesson today. Is there any question or any comment with